Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po kasi, hindi ko na kasi na-content to kahapon eh. Kasi medyo late ko na nalaman. Nasira pa yung ano ko. Medyo late ko na nalaman na ito nga pong si ah, dating Senador Antonio Trillanes ay magdidemanda nga po ng cyber libel. Okay. So, alam nyo na yan. Malamang alam nyo na yan. Siguro dyan sa 879 na nanonood, alam nyo na yan. Pero may update tayo dito. Di ba? So, sumagot dito yung mga dinimanda. Especially si Harry Roque. At saka yung isang, bakla ba yun? Yung isa? Na taga Davao. Okay? So, ito basahin ko lang to, no? Basahin ko lang to, no? Kasi medyo maganda to eh. So, sabi ni Trillanes sa kanyang Facebook account, no? Okay. Ngayong araw na to, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation laban kinala Attorney Harry Roque, Vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI, ayan at mga pro-Duterte trolls na patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa akin. Okay? Kasama sa mga troll accounts na ating sinampahan ng kaso sa NBI ay ang Mr. Real Talker. Yan, pag-usapan natin itong si Mr. Real Talker maya-maya, no? Itong si Lords Chinito, okay, or Lords Chinito sa TikTok, di ba? Tapos si Melagin Nestor, ibang lista, hindi ko to kilala, no? Tapos si Catastrophe, si Jolas, Michael Gore, Kapamilya Boy. Ang dami, no? Ang Paslupang Mandaragat, mga hindi ko to kilala eh. So, ang kilala ko lang dito, si Harry Roque, si Banat Bay, tsaka si Mr. Real Talker. Okay. Okay. So, nakasuhan. Di ba? Real talk lang. Ay, hindi, pakinggan mo to. Teka lang. O, diyan ka lang. Huwag yung babulak yan. Pakinggan nyo to. O, hindi porket na ang nakalagay real talk, ibig sabihin nun, real talk na yung sinasabi. So, ngayon, mga kababayan, ito. Huwag nyo babulak yan, ha? Okay. So, ngayon, nagsalita na po si Harry Roque. Okay. So, ang sabi ni Harry Roque dito sa kanyang Facebook Live ba to? Okay, panoorin natin to Ngayon, walang ulat na binibigay itong Trillanes na ito, either sa Senado or sa sambayan ng Pilipino. Alam lang natin, matapos siyang maghimasok, matapos siyang maging negosyador, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At ngayon, kakasuhan nila tayo. No? Kinasuhan nila tayo dahil daw tayo nagsasabi na binenta natin ang Scarborough Shoal. Ano bang gusto nang sabihin natin? Napurihin natin siya na dahil sa kanyang mga ginawa ay nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Hindi ba kabaliwan naman yon? Kung gusto niya ng puri. Hindi ata tama yun. No? Pero ang importante rito, napatunayan ni Trillanes sa lahat na hindi na siya po pwedeng magpanggap na siya ay para sa demokrasya. Dahil ang tao na nanunupil ng kalayaan ng malayang pananalita ay kalaban ng demokrasya. At alam naman natin yan na nung siya ay pakuku dyan, 2 beses siya nag-attempt mag-coup, talaga naman po kalaban siya ng demokrasya. Pansinin nyo ha, dapat yan na-convict dahil lahat ng elemento ng kudita ginawa niya. Kaya lang yan nawala ng pananagutan, nagkaroon ng amnestiya at nabura yung kanyang krimen. At mula noon, hindi pa na siya natuto, no? Dahil hanggang ngayon, kung ano pang mga kabalustugan ang ginagawa. Pero tayo bilang mamamayan, meron tayong karapatan na pulaan ang gawain ng mga opisyalis ng bayan at hindi tama na kapag pinulaan sila, paparusahan tayo ng pagkakakulong. At yan nga ang dahilan kung bakit sinabi ng UN Committee on Human Rights na labag talaga ang criminal libel sa kalagayan ng malayang pananalita. Kita mo, no? Sinungaling talaga to, no? So actually, mga kababayan, apparently, tama naman siya. Na nakalagay talaga sa Constitution na meron tayong freedom of expression. Yun nga lang, merong batas na nagsasabi na hindi naman po kasi hindi naman po kasi unlimited. 'Di ba? Meron pong limit po yung freedom of expression natin. Na kapag kayo po ay lumagpas doon, pwede kayong makasuhan ng cyber libel. Okay lang 'yan, 'di ba? Kahit may kaso kayo, malaya pa rin kayo magsalita. 'Di ba? So ngayon, ang sinasabi kasi dito ni Harry Roque, talagang paglalaban niya pa rin talaga na si Trillanes talaga nagbenta ng ng Scarborough Shoal. Yan tanungin natin yung China. Ano sabi ng China? Chinese Embassy under Duterte, Philippines agreed, 'di ba, to keep government out
of Panatag Shoal. Oh. Ayun ang hirap kasi dito sa mga DDS na to eh. 'Di ba? Masyado kayong selective. Masyado kayong nag-cherry pick. Doon lang kayo naka-focus sa mismong pangyayari, sorry. pangyayari na nakapag-backdoor si Trillanes. Pero yung mga sumunod na pangyayari, wala na kayong pakialam. So, anong nangyari dito kasi mga kababayan, kailan ba nawala yung West Philippine Sea sa Pilipinas? Kailan ba mas lalong naging agresibo yung China para po kunin yung EEZ natin? Di ba noong panahon ni Duterte? Di ba? Kapag winawater cannon tayo noong panahon ni Duterte, tinatago. Pagkatapos, hindi talaga pumapalag si Duterte sa China. Tapos ngayon, ang sinasabi ngayon ni Harry Roque, pinaglalaban niya pa talaga. Na talaga si Trillanes talaga ang may kasalanan kung bakit nawala yung Panatag Shoal. Sabi nga ng Chinese Embassy, pumayag si Duterte na wag pumunta, di ba, ang gobyerno sa Panatag Shoal. Ano ba yung Panatag Shoal? Scarborough Shoal din yun eh. Ay, Diyos ko naman. So ngayon, basahin natin to itong balita natin. So sabi dito. Okay. Ano bang nangyari sa mouse ko? Ang gulo. So sabi dito, okay. Manila, Philippines, under former President Rodrigo Duterte, the Philippines had apparently agreed to stay away from Panatag or Scarborough Shoal, a feature in the West Philippine Sea that's just over 120 nautical miles away from mainland Zambales. Di ba? The details of the apparent temporary deal were made public by Chinese Embassy statement late Thursday, May 2, days after China Coast Guard used water cannon against the Philippines vessels on a humanitarian mission to Panatag Shoal, also known as Baho de Masinloc. Ang problema kasi sa mga Duterte group, mga kababayan, yung kasalanan nila, binibintang po nila sa ibang tao. Ayun ang problema sa inyo eh. Dahil sa kapalpakan ni Duterte, kasi medyo hirap na kayong ipagtanggol eh. So, sinisisi ninyo kay Trillanes. Ang tanong dito mga kababayan, di ba? Visit na mouse to. Ang tanong dito mga kababayan, di ba kinasuhan ninyo si Trillanes? Kinasuhan ni Digong yan, si Trillanes. Di ba? Ito June 18, 2017. Di ba? Ang sabi dito, Ombudsman Junks Treason Espionage Case against ex-Pinoy and Trillanes. So regarding po yan sa Scarborough Shoal. Nakalagay yan dito eh. Teka lang, di ko na mahaba kasi ito eh. Pero ito nga po ay regarding nga po sa pagbenta nga. So ibig sabihin, pinagbintangan talaga nila si Trillanes. Di ba? So ito actually merong report dito eh. So panoorin natin to panoorin natin to. May report dito eh. Sige. Akusasyon ni incoming President Duterte na treason o pagtataksil sa bayan kaugnay sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Inamin din ng Pangulo na namagitan noon ng Amerika para mawala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pinag-aagawang bahura. May report si Lay Alves. Hereby declare the following, yung fifth. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Aquino sa akusasyon ni incoming President Rodrigo Duterte na treason o pagtataksil sa bayan. Treason. Yan I'd like to hear the specific charge para I can respond appropriately. Sabi noon ni Duterte na wala raw sa kontrol ng Pilipinas ang Scarborough Shoal at napunta sa China sa ilalim ng pamumuno ni Pinoy. Kaya pa iimbestigahan daw niya si Aquino at si Senador Antonio Trillanes IV. Pero kumpiyansa si Pinoy, ginawa lang niya kung ano ang tama nang magkaroon ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc malapit sa Zambales noong April 2012. Simple na naman to. Ano ba dapat ang ginawa natin dyan? No? Engaged in hostilities. If we engage in hostilities there, can we win? Obviously, hindi.
Pero even in that aspect, no, are we endangering lives unnecessarily? Inamin ni Pinoy dumating na raw sa puntong namagitan ng Amerika para mawala ang tensyon sa Scarborough Shoal. Ayaw kasing umalis ng barkong pandigma ng China sa Scarborough Shoal matapos hulihin ng Philippine Navy ang mga Chinong mangingisda doon. Sa huli nagkasundo ang Pilipinas at China na sabay tanggalin ang mga barkong pandigma nila sa Scarborough. Umalis noon ang barko ng Pilipinas pero ang mga barko ng China bumalik din. America brokered and there was an agreement for all parties, no, to depart this shoal and finish. Parang may concept pa na saving face by everybody. Okay. Now, we have their continued presence, no, is something that we have continuously objected to. O, di ba mga kababayan, di ba? So, ito lang, pinutol ko na, no? So, anong nangyari kasi dito, di ba, nagkaroon ng stand-off. Tapos, namagitan daw po yung Amerika. Tapos, pumayag na yung China at Pilipinas na tanggalin po yung mga barko sa Scarborough Shoal. Ang problema, bumalik po yung China. So, doon na po pumasok si Trillanes. So, pagkatapos nga nun mga kababayan, di ba, yung at least, ano ba sinasabi ni Trillanes? Matagal na, di ba? Madami yun, madaming barko, 300 ata na barko yung nandun. So, napababa po yun. Naging 3 na lang. So, successful naman yung backdoor ni Trillanes. So, ngayon mga kababayan, may kasalanan dito si Digong. Bakit hindi mo pinagpatuloy? Ayun yun eh. Bakit hindi mo pinagpatuloy yung nasimulan ni Pinoy regarding dyan sa Scarborough Shoal? Tapos ngayon, ang ginawa pa ni Duterte, kinasuhan pa si Pinoy at saka si Trillanes at ang ending, ito na nga, ipinakita ko kanina. Ang ending, binasura. O, binasura ng ombudsman yung kaso. So, ang problema kasi sa mga DDS, mga kababayan, nakafocus lang sila doon sa pag-uusap. Nakafocus lang sila doon. At nakafocus lang sila sa sinabi ni Duterte. Pero, dito, sa kaso nga po ni Trillanes at ni Pinoy na na-dismiss nga po ng ombudsman, wala silang pakialam. So, malalibel talaga kayo niyan. Hindi porket na hindi mo alam is makakalusot ka na sa kaso. Di ba? Ignorance is not, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Hindi pwedeng gawing dahilan yung ignorance para po sabihin mo na hindi mo alam, hindi ka pwedeng kasuhan. O di ba? Oy, baboy. Roque. Baboy ng ugali eh. Oy, baboy na Roque. Oh. Di ba parte ka nung administrasyon ni Digong? Di ba dapat alam mo na yung kaso na sinampa ni Digong kay Trillanes, di ba dapat alam mo na dismiss ng ombudsman? Oh, bakit ngayon sinisisi mo pa rin si Trillanes? So malalibel ka talaga, especially na parte ka ng gobyerno ni Duterte. Di ba? Nagets niyo mga kababayan, di ba? Malabo naman na hindi alam ni pangalan nito ni Roque. Yung pagka-dismiss po ng kaso. Oh, alam mo naman pala. 'Di ba? Alam mo naman, malabong di mo alam, 'di ba? So alam mo naman na dismiss yung kinaso ni Duterte kay Trillanes sa pagbenta nga ng Scarborough Shoal, bakit binabanggit mo pa rin na si Trillanes yung nagbenta ng Scarborough Shoal? Makakasuhan ka talaga. Ignorance of the law excuse no one. Yun pala yun. Maraming salamat. And then mga kababayan, meron pang isa dito. Okay, no? So, kung makita naman natin, 'di ba? Una, si Roque po naging congressman nung isang taon. Isang taon lang pala siya naging congressman, no? Oh. Parte ka ng gobyerno, malabong hindi mo alam. 'Di ba? Tapos 2017, naging spokesperson ka na ni Digong. 'Di ba? So malabong hindi mo talaga alam 'to. So paninira talaga 'yon. Yung intention talaga ni Harry Roque, isiraan si Trillanes. So makakasuhan ka talaga dito. Especially na parte ka ng gobyerno. Pero ito mga kababayan, yung isa dito, natanggalin ko na nga yung mouse ko. Ang gulo ng mouse ko. Oh. And then mga kababayan, visit na mouse to. And then mga kababayan, meron pang isa dito. Yung real talker. Alam niyo, sino ang mas pinaka... Ayan, oh, ito. Isa ito sa mga kinasuhan ni Trillanes eh. Yan oh. Kunwari matapang. Kunwari nangaasar. Pakilala niyo yan, di ba? Yan.
Kasama po siya sa kinasuhan ni Trillanes. Tingnan niyo kung gaano katanga to, no? Tingnan niyo kung anong ano niya, no? Kung anong sinabi niya dito. Sige. Nakakatawa dito. Kayo. Naging uto-uto kayo ni Trillanes. So, isa daw ako sa kinasuhan ng libel or cyber libel ni Trillanes. Ang tanong, on what grounds? Libel! Cyber libel! Aber, anong ginawa kong kwento? Inventong kwento? Di ba? Para sira. Ayun na nga yung invent ng kwento mo. Bobo ka talaga, walang yaka. Yung ginawa mong kwento na sinabi mo na si Trillanes nagbenta ng Scarborough Shoal, ayun ang ginawang kwento na ginawa mo, kaya ka nakasuhan. So, hindi mo alam. Ayan kasi mga kababayan, pag puro salita, walang utak. Ayan ngayon, ang tanong dito, yung itsura na yan mga kababayan, mukhang palamunin pa ng magulang yan. So ngayon, humingi ka ng pera sa tatay mo para pamasahe papuntang Maynila. Kasi sa Quezon City, final yung kaso. Taga Davao ka. Taga Davao ka, di ba? So, humingi ka ng pera sa tatay mo. Ngayon, yung Real Talker na pangalan mo, Mr. Real Talker, ngayon, ang pangalan mo na ngayon, Mr. Real Kaso. Mga kababayan, kasi ang punto kasi dito, no? Ang sinasabi ng batang ito, ano bang ginawa ko? Nag-opinion lang ako. Kita mo, hindi mo talaga alam. Sabihin na nga natin na, kung kunwari bobo tayo, no? Okay. Kunwari bobo tayo. Sakin natin yung sinasabi niya na wala naman daw siyang kasalanan. Wala naman daw siyang ginawang mali. Pero ang punto dito, may kaso ka na. May kaso ka na. Hindi ka na pwedeng pupunta sa abroad. Ang alam ko, nasa Singapore nung nakaraan ata eh. So hindi ka na pwedeng pumunta sa Singapore. Naisip mo ba yon? Pagkatapos, di ba sa networking to, di ba? Alam nyo naman na medyo mahirap sa networking. Di ba? Ako nga, naniniwala akong scam yan eh. Networking, naniniwala akong scam yan eh. So, ngayon mga kababayan, ang mangyayari dito, syempre, ako naniniwala naman na kung wala kang pera. Di ba? Kasi nasa networking ka eh. Di ba? So, mangyayari niyan, kuha ka ng pamasahe sa tatay mo, humingi ka ng pera ng pamasahe sa tatay mo, papuntang Maynila. Kasi magpa-file ka ng affidavit. At bukod pa doon mga kababayan, may attorney's fee pa. Magkano yung attorney's fee ngayon? 50,000 pesos. Attorney's fee ngayon mga kababayan, pinakamababa, 50,000 pesos. Pagkatapos, pag nalaman pa ng abogado na kukunin mo na si Trillanes yung haharapin niya sa kaso, hindi lang 50,000 nagsisingilin sa'yo nun. Siyempre, gagawa pa ng affidavit. Meron pang affidavit fee. Mga 5,000 pesos ata yun, no? Tapos meron pang acceptance fee. Di ba? Tapos meron pang, ano ba yung mga sinabi ko kanina? Meron pang yung retainer fee. 10,000 yun every month. Pinakamababa yun. Ngayon, kung tatakbo ka ng PAW, tatawanan lang kita. Ganun lang yun. Hindi, 50K. 50K ngayon kapag malit na kaso. Pero kapag si Trillanes yung kalaban mo, malabang 50K lang yan. Ayun ang punto dito mga kababayan eh. Sabihin na nga natin na, sige, wala ka namang kasalanan. Sabihin na nga natin, ayan ang sinasabi mo eh. Yun nga lang, may kaso ka na. Diba? Ewan natin, di ba? Hindi ko naman sinasabi na mag-apologize ka. 'Di ba? Pero harapin mo na lang yung kaso mo. Kasi kunwari mga kababayan, kung merong abogado to, hindi na siya pagsasalitain eh. Kunwari pag ako, 'di ba? Kasi ako merong may nagbanta na kakasuhan ako eh. At talagang kinasuhan talaga ako. May nagkaso sa akin. Oo. Tapos ang sabi ko lang, ang ingay-ingay mo kaysa
Kaysa ituloy mo yung kaso sa akin, di ba? Ituloy mo na lang yung kaso sa akin, aabangan ko na lang yung subpoena. Wala na ako sinabing iba. Di ba? Kasi may nagbanta sa akin ng kaso dati eh. Kasi tinawag kong scammer. Tinawag ko siyang scammer. So, kinasuhan ako. Paninirang puri daw. Tapos ang ingay sa social media, kakasuhan kita, Takero, kakasuhan kita. So, actually, umakit yung kaso. Yun nga lang nabasura. So, nung nag-iingay yung nagkaso sa akin sa social media, ang sagot ko lang, kasuhan mo ako, ituloy mo, huwag kang maingay sa social media, hintayin ko na lang yung subpoena mo. Hindi ko na siya sinagot. Wala na ako sinagot na, wala akong kasalanan, wala akong alam dyan, tama yung ginawa ko. Hindi ko na ginawa yun. Kasi alam ko naman na kung magsasalita pa ako, posibleng makadagdag pa yun sa kaso ko. So, ganun ang ginawa ko. Ito, salita ng salita. Naka-3 video pa to eh. Nag-upload siya ng 3 video regarding sa kaso niya kay Trillanes. So, ibig sabihin nun, affected ka. Yung patawa-tawa niya na yan, mga kababayan, affected na yan. Kasi mga kababayan, nung ako kinasuhan ako, nagsalita lang ako ng isa. Ayun lang sinabi ko. Ituloy mo yung kaso mo, karapatan mo yan, abangan ko yung subpoena ko. Tapos wala na ako sinabing iba. Itong bata-batutay na to, naka-3 video pa. So behind the camera, naniniwala ako na worried na yan. Di ba? Tama, di ba? Ayan kasi. Napaka-ignorante mo kasi. Ngayon, asan yung binenta ni Trillanes? Nasaan yung binenta ni Trillanes? Ang sabi nga dito sa sa ombudsman, walang binenta si Trillanes. Paano na yan? At saka mga kababayan, hindi pa siya natapos. Nag-post pa. Walang yan. Halatang walang abogado, halatang walang alam, gumawa na nga ng 3 video, nag-post pa sa Facebook. Ignorante ka talaga. Wala kasi puro kakultuhan kasi yung pinopromote eh. Ang sabi niya dito, para kay Trilling, kita mo, di dagdag kaso na naman to. Defamation to. May kaso ka na nga, may defamation ka pa, tinawag mo Trilling. Di ba dinadagdagan mo yung kaso mo eh. Para kay Trilling. Isipin mo, di ba, kinasuhan ka na nga, inasar mo pa. Pwede itong idagdag sa kaso niya. Trilling pala, dagdag kaso. Another counts of defamation. Halatang walang abogado, halatang walang alam. So sabi niya pa dito, ako lang natatawa lang talaga ako sa kanya, no? So sabi niya dito, no? Teka lang. Una sa lahat, alam ko ang karapatan ko. Nga. So, karapatan mo mamahayag, yun nga lang, hindi absolute yun. Dapat malaman mo yun. Dapat maintindihan mo yun. Meron kang karapatan mamahayag, yun nga lang, kaso is real. Totoo po yung kaso. Totoo pong may kaso, kaya nga ako, ingat na ingat ako magsalita eh. Ako nang aasar ako, pero alam ko, minsan lumalabag ako sa batas, pumipereno ako eh. Tingnan ninyo sabi niya pa dito. Una sa lahat, alam ko ang karapatan ko. At alam ko na wala akong ginawang personal attack sa'yo. Okay. Lahat ng videos ko ay commentary, opinion at reaction ko sa mga current events. Sa mga issues na galing sa pinagsasabi mo ding walang kakwenta-kwenta. Sabi ko sa inyo imbis na sa korte imbis na sa korte nagsalita sa SOCMED. So wala talagang alam talaga, wala talagang alam. Malamang sana makulong ka. Mag-ready ka na ng doon, ng lotion. Mukhang mamamasahay ka ng malupit doon. Magiging masahista ka sa loob. Mukhang makinis pa naman tong batang to, no? Sabi dito, nagpaliwanag sa SOCMED. Diyos ko. So sabi niya pa, nasaktan ka kasi binabatikos ka namin. Di ba, mas malala pa nga ang pinagagawa mo at pinagsasabi mo, lalo na sa mga Duterte.
Kita niyo mga kababayan, so ibig sabihin nun, kaya pala siya galit kay Trillanes kasi nga po sa pagbanat ni Trillanes sa mga Duterte. So hindi yan lusot sa korte mga kababayan. So si Duterte pala yung binabanatan ni Trillanes, so dapat si Duterte yung magkakaso or sasagot kay Trillanes. Eh ikaw sumausaw ka lang. Tapos nung pagsausaw mo, nakasuwang ka pa. O so yari ka ngayon. O di ba? Isipin mo, gumawa ng isang defamation at saka libel dahil sa mga Duterte. Eh ngayon kaya ka bang ipagtanggol ng Duterte mo? Itong pinupunto ko lang kasi mga kababayan Di ba sa matagal na po naka-follow sa akin, ayoko rin kay Trillanes. Alam niyo yan, di ba? Di ba? Alam niyo yan, sa mga matagal na po naka-follow sa akin, ayoko rin po kay Trillanes. Pero eventually, nung nalalaman ko na po yung mga totoong nangyayari, na kinasuhan, tapos na-dismiss yung kaso, tapos valid naman yung reason ni Trillanes, and then nakita naman po talaga natin na si Duterte talaga yung nagbenta ng or nagparaya sa West Philippine Sea. So kailangan ko mag-decide. 'Di ba? Hindi naman kasi tayo kulto. Na teka lang parang may point si Trillanes Oh, so naniwala ako kay Trillanes regarding sa West Philippine Sea. Hindi po katulad ng mga tao na to na kahit na merong court decision yung ombudsman, hindi pa rin naniwala. Oh, hindi mo pwedeng sabihin sa korte na hindi ko alam 'yan. 'Di ba? Ang sabi niyo nga kanina, 'di ba? Hindi pwedeng maging reason na wala kang alam para hindi ka makasuhan. Oh. Alangan naman na ilagay mo sa affidavit mo na ay hindi ko alam na dismiss pala yung kaso ni Trillanes. Hindi mo pwedeng sabihin 'yon. Well, pwede mong ilagay 'yon, pero hindi pwedeng maging reason 'yon para hindi matuloy yung kaso. Kasi nga ignorante ka. Ayun lang 'yun. Yan kasi, ewan ko sa inyo ewan ko ba, sumasakit ang ulo ko sa mga to. So yan mga kababayan, so kayo po, yan, sige. So kayo mga kababayan, ano nga po masabi nyo nga po dito sa mga sagot nga po ng mga nakasuhan nga po ni Trillanes? So ako natawa na lang po talaga ako. Kasi ako mga kababayan, hindi lang naman sa pagtataas ng bangko, 4 na taon na po akong active sa pagbablog. 4 years na po akong active sa pagbablog. 4 na taon na po. Well, sa paggawa ng content, matagal na. 2010 pa lang gumagawa na ako ng content Pero, kumbaga yung ginawa ko siyang parang career, 2020 nung pandemic. So ako po, nag-aaral po ako ng batas. Kapag may nagpapayo po sa akin na abogado, pinapasok ko po talaga sa kokote ko yun. Para alam ko kung saan ako lumalabag, di ba? At alam ko kung saan yung limitations ko. Minsan nga alam ko na nga yung limitations ko. Sumasabit pa rin ako Sumasabit pa rin ako. Alam ko na yan alam ko na yung limitations ko. Pero sumasabit pa rin ako. Paano pa kaya yung katulad ni Real Talker na walang alam? Wala talagang alam mga kababayan. Well, si Harry Roque, okay lang magsalita yan, abogado yan Di ba? Si Harry Roque, okay lang magsalita na magsalita yan, abogado yan. So, ang mangyayari noon kapag natuloy po yung kaso, si Harry Roque din yung magiging abogado ng sarili niya. Ito. 'Di ba? Itong si Real Talker. Mukhang walang alam O, 'di ba? Ito kukwento ko lang kukwento bago tayo magtapos Baka hindi niya kasi alam. Pag na-filean ka ng kaso, ang kasunod na niyan, subpoena. Subpoena kaagad 'yan. Siguro 3 weeks to 2 months yung tagal ng subpoena. So ngayon, kapag pinadalan ka ng subpoena, so kailangan mong sagutin 'yon. Ang problema kay Real Talker, inacknowledge niya yung kaso. Inacknowledge niya Oy, nakasuhan pala ako. Mga kababayan, kinasuhan po ako. Hindi ko alam na nakasuhan ako. Pwede mong patagalin yung kaso Sabi mo lang, hindi mo alam yan O, di ba? Yun nga lang, inacknowledge niya. Oy, mga kababayan, kinasuhan po ako. So, pagdating ng subpoena, hindi ka na pwede makalusot na hindi mo alam yung kaso. Kailangan mo nang sumagot ka agad. Di ba?
So kapag sumagot ka so ngayon, kapag may subpoena ka na, so pag hindi mo sinagot yon, ang kasunod nun, arrest warrant na. Arrest warrant na kaagad. Oh, so paano yan? Makukulong ka pa. So ngayon, syempre, pag dumating yung subpoena, ang gagawin ni Real Talker, uuwi ng Maynila. Magkano pamasahe? O, magkano pamasahe? 5,000. Di ba? Parang 5,000 to 6,000. Ano pa yun, ha? Kung mabilisan yan, malamang 10,000 pa yan. O, di ba? O ngayon, kapag punta mo ng Maynila, ibibigay mo yung affidavit mo. So, bago ka makagawa ng affidavit, kailangan mo ng abogado. Naisip mo ba yon? Malamang hindi. Kailangan mo ng abogado. Paano ka makakagawa ng affidavit kung wala kang abogado? So, anong tanong, may abogado ka na ba? Oh, ngayon, pag submit mo ng subpoena, kasi makakaroon ng ano yan ng piskal kung anong date, yung pinaka-deadline. So, pag submit mo ng subpoena, makikita mo harap-harapan si Trillanes. Di ba? Ganun yun eh. Aware po tayo dyan. Nakasuhan po ako dati. Oh, ngayon, pagharap mo ng pagbigay mo ng subpoena, dalawa kayo ni Trillanes. Oh, ang gagawin pa ng piskal niyan, oh, kayo ba ready ka ba talagang kasuhan ito? May iba pa bang paraan para mapatawad mo tong tao na to? Oh. Ganun yun eh. Pagkakasunduin pa kayo ng piskal niyan eh. Oh, ngayon pag sinabi ni Trillanes, okay lang. Okay lang, patawarin ko si Real Talker. Tuwad ka muna. Hindi, joke lang. Wag apology ka muna. Oh. Oh, di ba? So, yun. Hindi, matagal talaga makarating sa subpoena. Ang problema, in-acknowledge niya na yung kaso. Hindi niya na pwedeng sabihin na hindi niya alam na may kaso siya. Kasi, ang problema kasi, nung kapag in-acknowledge mo yung kaso mo, obligado ka na talagang abangan yung subpoena mo. Obligado ka na. O alam mo na pala may kaso ka. So, sabihin sa'yo ng piskal, alam mo nang may kaso ka. Sinabi mo na sa social media. Pag sinabi ni Trillanes, ito yung subpoena ninyo, pumunta na kayo. Wala ka nang lusot. Kasi nga, in-acknowledge mo na yung kaso. Kaya nga, mas maganda nga mga kababayan, pag kayo po ay nakasuhan ng cyber libel, huwag nyo i-acknowledge yung kaso ninyo. Huwag nyo i-broadcast na may kaso kayo. Kasi ibig sabihin nun, di ba, kapag in-acknowledge ninyo yung kaso ninyo, ibig sabihin nun, inaabangan mo na rin yung subpoena mo. Paano kapag bin-broadcast na may subpoena ka na? Wala ka na magagawa dun. Di ba? Oh. So, ewan ko dito, mukhang walang abogado talaga mga kababayan eh. Si Harry Roque, okay lang yan, may abogado yan. Si Banat Bay, okay lang yan, may abogado yan. Ikaw. Yan tayo eh. So, yun mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa kaso nga po ni Trillanes. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, maraming salamat po, no? And then, mga ka-streetways, no? Ito na. Yung vlogger na maputi na malaking ngipin, laging humahalakak. Ayun nga yun, si Real Talker nga yun. Hindi kasi pwedeng puro astig lang. Dapat yung nagamit na ng utak ng konti yan. Di ba?